Magsitayo po ang lahat at sumabay sa pag-awit ng pambungad na awit. Sa babag ng Panginoon, buong bayan ngayon'y nagtitipon upang pagsaluhan ang kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Father Oka. Sa atin pong pagdiriwang ng banal na misa, ngayong umagang ito, ating espesyal na hihingin ang pamamagitan ni Santo Tomas de Aquino, kung saan ang kanyang kapistahan ay ating ipinagdiriwang, pari at pantas ng simbahan. Hihilingin natin sa Panginoon na nawa sa pamamagitan ni Santo Tomas at ni Santo Padre Pio, hindi lamang palakasin ang ating katawan at pagalingin sa ating mga karamdaman, lalo't higit palakasin ang ating pananampalataya, ang ating kaluluwa, upang katulad nila, tayo ay maging tagasunod, at hindi lamang tagasunod, kundi tagapagbahagi ng salita ng Diyos. Simulan natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, at muna pong pagsisihan ang ating mga nagawang pagkukulang, humingi tayo ng awa at patawad sa Diyos sa mga nagawa nating kasalanan. Sabay-sabay nating dasalin, inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong maging katangi-tangi si Santo Tomas sa pagiging uliran sa kabanalan at pagiging mahusay sa banal na karunungan. Ipagkaloob mong ang itinuro niya sa aming matutuhan at ang kanyang ginawa ay aming magampanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, ang kautusan ay malabong anino lamang at hindi ganap na larawan ng mabubuting bagay na darating. Hindi ito nagpapabanal sa lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ng mga haing inihahandog taon-taon.
Kung napatawad na nga ang mga lumalapit sa Diyos sa pamagitan ng ganitong mga handog, wala na sana silang aalalahanin patungkol sa kanilang mga kasalanan. At hindi na kailangang maghandog pa. Subalit, ang mga haing ito nga ang taon-taoy nagpapagunita sa mga tao ng kanilang mga kasalanan, sapagkat ang dugo ng mga toro at ng mga kambing ay hindi makapapawi ng mga kasalanan. Dahil diyan na si Kristo'y manaog sa sanlibutan, sinabi niya sa Diyos, ang mga hain at handog na mga hayop ay hindi mo ibig, kaya't inihanda mo ang aking katawan upang maging hain. Hindi mo kinalugdan ang mga handog na susunugin at ang mga handog dahil sa kasalanan. Kaya't aking sinabi, narito ako, O Diyos, upang tupdin ang iyong kalooban. Ayon sa nasusulat sa kasulatan tungkol sa akin. Sinabi muna niya, hindi mo inibig o kinalugdan ang mga hain at handog na mga hayop, mga handog na susunugin at mga handog dahil sa kasalanan. Bagamat ito'y inihahandog ayon sa kautusan. Sa kaniya sinabi, narito ako upang tupdin ang iyong kalooban. Inalis ng Diyos ang unang handog at pinalitan ng handog ni Kristo. At dahil sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos, nilinis tayo ni Hesukristo sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng minsang paghahandog ng kanyang sarili at iyo'y sapat na. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ako'y naghintay sa aking Panginoon at dininig niya ang aking pagtaghoy. Tinuruan niya ako pagkatapos ng bagong awiting pampuri sa Diyos. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang mga panghandog, pati mga hain at mga hayop na handang sunugin, hindi mo naibig sa dambana dalhin upang yaong salay iyong patawarin. Sa halip, ang iyong kaloob sa akin ay ang pandinig ko upang ika'y dinggin. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang pagliligtas mo'y aking inihayag, saan man magtipon ang iyong mga anak, di ako titigil ng pagpapahayag. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang pagliligtas mo'y ipinagsasasabi, di ko inilihim sa aking sarili, pati pagtulong mo't pag-ibig na tapat, sa mga lingkod mo'y isinisiwalat. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Magsitayo po ang lahat.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating ang ina at mga kapatid ni Jesus. Sila'y nasa labas ng bahay at ipinatawag siya. Noon na may maraming taong nakaupo sa palibot ni Jesus at may nagsabi sa kanya, "Nariyan po sa labas ang inyong ina at mga kapatid. Ipinatatawag kayo." "Sino ang aking ina at mga kapatid?" ani Jesus. Tumingin siya sa mga nakaupo sa palibot niya at nagwika, "Ito ang aking ina at mga kapatid, sapagkat ang sino mang tumatalima sa kalooban ng Diyos ay siya kong ina at mga kapatid." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mahalaga sa buhay natin, hindi lamang yung ating pamilyang pinanggalingan, yung blood relatives and members of our family, our parents, our siblings, our brothers and sisters, sapagkat sa pamilya nagmumula yung ating identity bilang tao. Napakahalaga niyan. Walang o hindi totoo na yung merong putok sa buho. No? Kung meron man, yun ay isang expression na ginagamit natin para lang i-taper ang isang masakit na katotohanan o isang katotohanan ang isang taong putok sa buho ay hindi galing mismo sa sinapupunan ng kanyang kinikilalang magulang. Ano po? At walang namang masama doon. Pero ang totoo ay meron talaga siyang pinanggalingang magulang. Yun nga lamang, sa halip na siya ay palakihin or alagaan at turugain, hinayaan niyang iba ang mag-alaga at mag-aruga sa kanya. Kaya ang tawag ay putok sa buho. Mapakahalaga nito sapagkat yung pamilya natin, yung blood relatives natin, nagsishape ng ating identity at ating pagkatao. Hindi buo ang pagiging tayo natin ngayon kung hindi natin naranasan ang maging bahagi ng isang pamilya na minahal tayo, inaruga tayo, tinulungan tayong marating ang ating mga pangarap. It shapes our identity, it shapes our journey, it helps us reach our dreams. Kaya nga kung ano tayo ngayon ay bahagi ng pamilyang ating pinanggalingan. Huwag nating kakalimutan yan. Huwag nating kakalimutan palagi na kung ano tayo ngayon is because of our identity as part or bilang nanggaling sa pamilya. Pero higit doon, meron tayong dapat kabilangan din upang hubugin naman at palakasin ang ating hindi lamang pagkatao, hindi lamang ang ating kaluluwa, kundi yung pagiging Kristiyano. At yan ay ang mapabilang sa pamamagitan or enabled by baptism sa tinatawag na Christian community. Ano ba itong Christian community na ito? Sa pamamagitan ng binyag, tayo ay nagiging bahagi ng simbahan. At ang simbahang ito ay tayong lahat na binyagan. Tayong lahat na nananampalataya kay Kristo. Sa pamamagitan ng binyag, naniniwala tayo na itinanim sa atin ang pananampalataya na nagbibigay sa atin ng lakas upang tayo ay
masundan ang kalooban ng Diyos. Napakahalaga po niyan sapagkat walang saysay ang pagkatao natin kung hindi ito hahantong sa pagkilala sa Diyos na pinanggalingan natin, na siyang naghandog ng buhay natin. Ginamit lang ang pamilya, ang magulang natin, para tayo isilang sa mundong ito. Kaya nga, sa pagiging tao natin, hindi lamang tayo nagniningning o pinapadakila o nagiging authentic kapag natupad ang mga pangarap at mga mithiin natin sa buhay para makatulong sa pamilya, para makatulong sa komunidad. Mas pinaniningning ang ating pagkatao kapag kung ang lahat ng ginagawa natin ay tutungo sa pagkilala sa Panginoon at bilang pagtupad at pagsunod sa kanyang kalooban. Sa ating mabuting balita, mga kapatid, narinig natin na ipinahayag kung sino ang tunay na kapatid at pamilya ng ating Panginoong Hesus. At sinasabi niya na ang sumusunod sa kalooban ng Diyos ang bahagi ng kanyang spiritual family. Napakahalaga nitong maunawaan natin sapagkat hindi lamang dapat tayo maging bahagi ng pamilyang pinanggalingan natin. Bilang binyagan, we have to be members of spiritual family of Jesus. At sino itong tinuturing na bahagi ng spiritual family ito? Ang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos. Why do we have to emphasize that? Sapagkat pwede na tayo ay binyagan, pero hindi, hindi buhay sa ating pang-araw-araw na ginagawa ang kalooban ng Diyos. Pwedeng successful ang isang tao, at marami tayong nakikitang ganyan. Pwedeng kilala sa lipunan, pwedeng hinahangaan ng marami, pero hindi kasapi ng spiritual family of Jesus. Sapagkat ang kanyang sinusundan, ang kanyang sinusunod ay hindi ang kalooban ng Diyos, kundi ang kalooban niya at kalooban ng tao. At marami tayong nakikitang ganyan. Halagaga ang buhay. Ang daming pera. Ang daming sasakyan. Kilala sa lipunan, pero imiral ang buhay. Kitang-kita mo sa kanyang pamumuhay na hindi buhay ang Diyos sa kanya, sapagkat hindi niya sinusunod ang turo at aral ng ating Panginoong Hesus. Ano ang saysay ng lahat ng material things na meron tayo? Ano ang saysay ng ating popularity? Ano ang saysay ng mga ini-enjoy natin sa mundong ito kung hindi naman natin kilala si Jesus? Kung hindi naman natin kilala ang Diyos? Kung hindi natin nasusunod ang kanyang kalooban? Does not make sense. Hanggat hindi tayo nagiging bahagi ng spiritual family of Jesus, walang kabuluhan ang lahat ng meron tayo ngayon. Kahit pa tayo ay tinuturing ng mundong successful sa lipunang ating ginagalawan, kung hindi ito hahantong sa pagiging mabuting tao at banal na Kristiyano, dahil tayo'y tagasunod ni Jesus, dahil sinusunod natin ang kalooban ng Diyos, ang lahat ng ito ay walang saysay. Ngayong umagang ito, mga kapatid, ipinapalaala sa atin ng mabuting balita na maging bahagi ng spiritual family of Jesus. Naipunla na sa atin yan nung tayo ay binyagan. Nawa, papanariwain natin, nawa, papag-alabi natin
sa pamamagitan ng pagsunod sa kalooban ng Diyos, sa pamamagitan ng pagsunod sa turo at aral ng ating Panginoong Hesus. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Aming hatid, alay na ito, ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo. At tanggapin ang alay na ito, inuming inihain sa'yo. Mahal namin Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hihintayin, pagpapala namin hiling. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, dumudulog kami sa iyong kadakilaan upang ang kapangyarihan mong ipinahahayag sa paghahain ng mga alay para gunitain ng mga banal ay magdulot sa amin ng pakikinabang sa kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si Santo Tomas ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon. Sa mga panalangin kanilang iniuukol, kaisa ng sambayanan mo dito'y natitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka mo, may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, langit lupa'y nagpapagay sa iyong kadakilan, dinarakilan ang lahat, ang naparito mong anak, na siyang namulat sa bulag, sa bilaya'y nagpalakan, at nakiramay sa lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa magitan na iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito
upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawan ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin yan ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa magitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linis ang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa magitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng malakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Manalangin, sumasalangin ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at iliw sa lahat ng kapahamakan,
samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi pong sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan po kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang isasagawa pong second collection ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Panginoon, aking
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalusalo sa bumubuhay na pagkaing si Kristo, ay paturuan mo sa gurong si Kristo upang sa pagunita namin kay Santo Tomas, kami matuto ng maaasahang katotohanan mo at sa pag-ibig ay magampanan namin ito sa pagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Petralcina, munghing banal, pintakasing santo ng milenyo kasalukuyan. Gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap, itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Panalangin para sa pagkakamit ng indulhensya plenarya ngayong taon ng Hubileo. Tayo pong lahat, sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mag-uli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ilan lamang pong patalastas, una sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ng isang matawasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ang susunod pong banal na misa ay sa 8:08 ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Isasagawa po natin ngayon ang pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya.
Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin, dasalan, nagpapalala ng iyong kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin. Upang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awat biyaya. Lobin mong tularan na ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo, magpasawalang hanggan. Amen. Tayo pong lahat, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Ngayon at ipayo, kanyang pagkalinga naman, sa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Martes, ika-28 ng Enero, pagunita kay Santo Tomas de Aquino, pari at pantas na simbahan. Sasagawa po natin ngayon ang panalangin sa umaga. Tumayo po ang lahat at gawin ang tanda ng krus sa mga labi. Panginoon, buksan mo ang aking mga labi. At pupurihin ka ng aking bibig. Halina't sambahin ang makapangyarihang hari at Panginoon natin. Halina't sambahin ang makapangyarihang Hari at Panginoon natin. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon. Siya aawitan, ating papurihan, ang batong kublihan natit kalakasan. Tayo ay lumapit sa kanyang harapan ng may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Halina't sambahin ang makapangyarihang Hari at Panginoon natin. Sapagkat ang Diyos ay ang Panginoong napakadakila, ang dakilang hari higit sa sinuman na binabatala. Nasa kanyang palad ang buong daigdig, pati kalaliman. Ang lahat ay kanya, maging ang mataas nating kabundukan. Halina't sambahin ang makapangyarihang Hari at Panginoon natin. Tayo ay lumapit, sa kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoon, sa ating lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga hirang. Mga tupa tayong inaalagaan. Halina't sambahin ang makapangyarihang Hari natin. Ang kanyang salita ay ating pakinggan, iyang inyong puso'y huwag patigasin, tulad ng ginawa ng inyong mga magulang na nasa Meriba sa ilang ng masa. Ako ay tinuksot, doon ay sinubok ng inyong magulang.
Bagamat nakita ang aking ginawang, sila nang nakinabang. Halina't sambahin ang makapangyarihang Hari at Panginoon natin. 40 taon sa inyong ninuno, ako ay nagdamdam. Ang aking sinabi, sila ay suwail, walang pakundangan. At ang mga utos ko ay sinusuway. Dahil sa galit ko, ako ay sumupang di sila daratal sa lupang pangakong aking inilaan. Halina't sambahin ang makapangyarihang Hari at Panginoon natin. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Halina't sambahin ang makapangyarihang Hari at Panginoon natin. Tayo pong lahat sa awit, magalak sambahayan dahil sa pagpapala, sa liwanag na bigay, ang Diyos ang may gawa. Mula sa kadiliman, may kapal ay nagwika, nagkaroon ng anyo, ang nooy walang-wala. Kung pagbabalikan lang ang inyong nakaraan, na dati-rati lugmok, dulot ng kasalanan. Panginooy naawa, dumating din ang buhay. Nagliwanag ang lahat, kaligtasay dumatal. Kadakilaan niya ang iyong isapuso. Ang Panginoon Diyos hindi sa iyo lalayo. Sa araw man o gabi, matapat sa pangako. Ang Diyos ay laging Diyos, kahit mundo'y maglaho. Panginoon, pinaunlad mo ang iyong lupain, pinatawad mo ang iyong kasalanan ng iyong bayan. Magsiupo po ang lahat. Panginoon, naging mapagbigay sa iyong lupain. Pinasagana mo't muling pinaunlad ang bansang Israel. Yaong kasamaan ng mga anak mo'y nilimot mong tunay, pinatawad sila sa nagawa nilang mga kasalanan. Ang taglay mong puot sa ginawa nila'y iyon ang inalis. Tinalikdan mo na at iyong nilimot ang matinding galit. Kaya naman, Panginoon, ibalik mo sana ang iyong paglingap. Ang pagkamuhi mong aming nadaramay limutin ng ganap. Ang pagkagalit mo at puot sa amin wala bang hanggan? Di na ba lulubag? Di na ba matatapos ang galit mong iyan? Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas. At kaming lingkod mo ay pupurihin ka ng taglay ang galak. Kaya ngayon, Panginoon, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at kahirapan ay iyong iligtas. Aking naririnig magmula sa Panginoon ang sinasalita. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya ay magiging payapa. Kung mga magsisisi at di nababalik sa gawang masama, ang nagpapangaral sa pangalan niya ay kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Ang pagtatapatan at pag-iibig ay magdadaupalad, ang kapayapaan at ang katwiray magsasamang ganap. Sa balat ng lupa ay pawang maghahari iyaong pagtatapat, at ang katarungan na may maghahari mula sa itaas. Gagawing maunlad ng Diyos na ang Panginooy, ito'y ating buhay. Ang mga halaman sa ating lupain bubungang mainam. Sa harapan niya yung maghahari pawang katarungan. Magiging payapat susunod ang madla sa kanyang daan. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Panginoon, pinaunlad mo ang iyong lupain, pinatawad mo ang kasalanan ng iyong bayan. Pagsapit ng gabi, hinahanap-hanap ka ng aking kaluluwa at sa umagay inaasam ang iyong pagdating. Matatag ang ating lungsod, hindi tayo maaano. Matibay na muog, bayaang bukas ang mga pintuan upang makapasok ang bayang matapat. Binibigyan mo ng lubos na kapayapaan ang mga taong matapat na tumatalima at nagtitiwala sa iyo. Magtiwala kayong lagi sa Panginoon, pagkat siya ang kublihang walang hanggan. Pinapatnubayan mo ang mga taong matuwid at pinatatag mo ang kanyang landas. Panginoon, sinusunod ka namin at inaasahan. Ikaw lamang ang lahat sa aming buhay. Pagsapit ng gabi, hinahanap-hanap ka ng aking kaluluwa. Kapag ang batas mo'y umiral sa daigdig, ang lahat ng tao'y mamumuhay ng matuwid.
Ikaw ang nagbibigay sa amin ng kasaganaan at anumang magawa namin dahil sa iyong pagpapala. Pagpupuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Pagsapit ng gabi, hinahanap-hanap ka ng aking kaluluwa at sa umagay inaasam ang iyong pagdating. Panginoon, ang ningning nawa ng iyong mukha ang magbigay liwanag sa amin. O Diyos, pagpalain kami't kahabagan, kami Panginooy iyong kaawaan, upang sa daigdig mabatid ng lahat ang iyong kalooban at ang pagliligtas. Purihin ka nawa ng lahat ng tao, purihin ka nila sa lahat ng dako. Naway purihin ka ng mga nilikha, pagkat matuwid kang humatol sa madla. Ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa. Purihin ka nawa ng lahat ng tao, purihin ka nila sa lahat ng dako. Nag-aning mabuti ang mga lupain, pinagpala kami ng Panginoon Diyos namin. Ang lahat sa amin iyong pinagpala, naway igalang ka ng lahat ng bansa. Purihin ka nawa ng lahat ng tao, purihin ka nila sa lahat ng dako. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Panginoon, ang ningning nawa ng iyong mukha ang magbigay liwanag sa amin. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Walang taong nakakita sa Diyos kailanman, ngunit kung tayo'y nag-iibigan, nasa atin siya at nagiging ganap sa atin ang kanyang pag-ibig. Nalalaman nating nananatili tayo sa Diyos at siya naman sa atin, sapagkat pinagkalooban niya tayo ng kanyang Espiritu. Nakita natin na pinatotohanan ng sinugo ng Ama ang kanyang anak bilang tagapagligtas ng sanlibutan. Ang nagpapahayag na si Jesus, ang anak ng Diyos, ay nananatili sa Diyos at ang Diyos na may nananatili sa Kanya. Kasama ko ang Diyos na nasa Kanya ang ating tiwala. Kasama mo ko ang Diyos, nasa Kanya ang aking tiwala. Sa Kanya ako nakatatagpo ng kanlungan at ako'y tunay na malaya. Nasa Kanya ang aking tiwala. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kasama ko ang Diyos, nasa Kanya ang aking tiwala. Tumayo po ang lahat. Nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas, gaya ng ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang mga propeta. Purihin ang Panginoon Diyos ng Israel, sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan, at nagpadala siya sa atin na isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang banal na propeta noong una na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napopuot sa atin. Ipinangako rin niya na kahahabagan ng ating mga magulang at aalalahanin ang kanyang banal na tipan. Iyan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham na ililigtas tayo sa ating mga kaaway upang walang takot na makasamba sa Kanya at maging banal at matuwid sa Kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawagin propeta ng kataas-taasan sapagkat mauna ka sa Panginoon upang ihanda ang kanyang mga daraanan at ituro sa kanyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sapagkat lubhang mahabagin ang ating Diyos, magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa ilalim ng kamatayan, at patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas,
gaya ng ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang mga propeta. Panginoong Hesus, sa pamamagitan ng iyong dugo, tinubos mo para sa iyo ang isang bagong bayan. Nagpupuri kami sa iyo at dumadalangin. Alalahanin mo ang iyong bayan, Panginoon. Aming hari at manunubos, dinggin ang papuri ng iyong simbahan sa pagsisimula nitong araw. Turuan mo kaming magpuri sa iyong kamahalan ng walang katapusan. Alalahanin mo ang iyong bayan, Panginoon. Ikaw ang aming pag-asa at lakas, kaya sa iyo kami nagtitiwala. Huwag tulutang mawalan kami ng pag-asa. Alalahanin mo ang iyong bayan, Panginoon. Tunghayan ng may habag ang aming kahinaan at magbadali sa iyong pagdamay, pagkat kung wala kay, wala kaming magagawang anuman. Alalahanin mo ang iyong bayan, Panginoon. Alalahanin ang mga dukha at may sakit, at huwag hayaang ang araw na ito'y maging isang pasaning mabigat, bagkos maging isang kaluguran at galak. Alalahanin mo ang iyong bayan, Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng ating mahal na ina ng mga biyaya, para sa ating Santo Papa Francisco, para sa ating Arsobispo Gilbert, para sa mga pari, diakono at reliyoso, para sa pagkakaroon ng mga banal na bukasyon sa simbahan, para sa mga deboto ni Santo Padre Pio, lalo na sa may mga kahilingan at sa mga may sakit, para sa ating pamilya, kamag-anak at kaibigan, para sa mga tagapagtaguyod ng pambansang dambana ni Santo Padre Pio, para sa lahat ng mga makasalanan, para sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, para sa lahat ng nagtitiwala ng kanilang sarili sa ating mga panalangin, at para rin po sa intensyon ng pambansang dambana at parokya ni Santo Padre Pio. Alalahanin mo ang iyong bayan, Panginoon. Sabay-sabay po nating dasalin ang panalangin itinuro ng ating Panginoon. Tayo pong lahat, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Pangwakas na panalangin. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong maging katangi-tangi si Santo Tomas sa pagiging uliran sa kabanalan at pagiging mahusay sa banal na karunungan. Ipagkaloob mong ang itinuro niya sa aming matutunan at kanyang ginawa ay aming magampanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon, iligtas tayo mula sa lahat ng kasamaan at akayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa sa umagang panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 8 ng umaga. Maraming salamat po.